Hayop ka talaga, Trillanes. Kaya pala gigil na gigil kang hayop ka, nakasuhan mo itong mga 18 Marines. Kasi marami pala sila talagang nalalaman tungkol sa'yo, hindi lang yung sa ICC, 'di ba? 'Di ba? Dati sinasabi nila na na may pinapalit na dalawang maleta to dollar para sa mga gastusin di umano ng mga ICC. At saka itong si Trillanes yung parang nagbabayad ng kanilang mga ginagastos o kaya yung sekretary ni Saldico. Hindi lang pala yun. Tumanggap din pala ang hayop na yan. Kaya pala, o eto, bulgaran na. Panoorin. Sir, nag-deliver po ako sa residence ni former Senator Trillanes. Sa bahay niya? Gagi sa mismong bahay niya. Correct, sir. Okay. Maleta o envelope? Dalawang envelope. Hindi mo binibilang yung laman nun? Gagi, dalawang envelope. Sir, ang concern talaga kung sino nagbibilang dyan, sir, ay yung mga AE. Kasi kami, sir, driver bodyguard lang. So, ang concern lang namin, magmaneho, ang pagbibilang ng pera, yung mga AE. So, nung diniliver mo sa kay Trillanes, siya ba ang tumanggap? Tao niya ba? Sir, yung pagdating Sana pinadescribe ninyo kung ano yung tsura ng bahay ni Trillanes sa kanila, anong kulay, ano yung gate, dapat ganun. na namin doon sa bahay nila, si Mark Tiksay na po yung pumunta doon sa loob ng bahay. Paano mo nalaman ng bahay ni Trillanes yun? Yan, maganda yan. Sir, 2 beses po ako nagpunta doon. At Aray mo, 2 beses. Hayop ka, Trillanes. Pera-pera ang usapan palang hayop kang traitor ka talaga. saka yung bodyguard niya ay nadoon kabats ko din. Yun lang. Pag yung bodyguard ni Trillanes na yun na sinasabi nito na bats niya ay talagang magkabats sila. Hayop. Delikado. Trillanes. Hayop ka talaga. Traitor ka talaga eh. Okay. Okay. At saka, isa pa sir, dagdag ko pa. Noong panahon na nagdadrive pa ako kay Joey De Guzman, 2 beses ko din na sinundo doon sa may DBA, Dasma Village, Makati. Si DBA? Ano ba yun? Development Bank DBA. Ano ba yun? former Senator Sonny Trillanes. Ba, sinusundo pa. Special talaga ang mukong na trilling na yan. Kasi ayaw niya magpakilala, sir. So hindi ko alam kung bakit ayaw niya magpakilala. So sinundo ko doon sa may gate ng Pasay Road. Itong mga sinasabi nilang mga to, kung maano nila yung exact na araw, kahit araw lang, pwede nilang kung talagang gugustuhin nila, pwede silang mag-pull out ng mga CCTV, di ba? Ayan, kung ayaw nga nilang gawin kagaya ni Lacson, ang dami-dami sinasabing mga parking lot, mga basements kung saan mga nag-deliver, doon sa, sa club, sa HOR, ang dami. Kung talagang gusto nilang mag-imbestiga at gusto nilang patunayan na meron ngang mga deliver at may mga kaganapan na mga ganyan, madali lang naman yun Kayang-kaya nilang gawin yun. Pero bakit hindi nila ginagawa? Yan ang question talaga. Gagi. May nabanggit kang Joey De Guzman. Sino ba ito? Ito ba yung media personality? Yun na nga yung sinasabi ko. Sino ba yung Joey De Guzman na yan? Media siya, sir. Siya yung pinag-drive namin. Aray mo. So, yung sinasabi ng mga Marines dati na mga media personalities na mga tumatanggap ng maleta o mga envelope paper bag na yan, maaari na nating sabihin na yung Joey nga yan. Ayop na yan. Sino ba yung Joey na yan? 2 po kami dati. Nagkapalitan. Sige, Mike, sir. Bali ako yung nandun una, sir, 2024, andun ako. Kay Joey De Guzman. Yes po. Nung Joey De Guzman, sino ba yan?
Lipat ako sa team ni ni Madam, ni Maylin Arco. Si Top Taberdo na pumalit sa akin. Ganun pa rin yung aktibidad namin, sir. Activity ng saan ihatid yung pera. Pero, di ba, tama ba ako? Ito ba yung sa media? Ito si Joey De Guzman, tama ba? Yes po, yes po. May mga kasama pa yan sila, sir. Hindi ko lang muna baggitin kasi nasa private individual. Wala din po sa affidavit. Okay. Yun po ang reason bakit hindi namin sinama. Yung isang halimbawa lang yan, sir, si Joey De Guzman. Joey De Guzman po. Di ko kilala. Pero siya, nakakatanggap din. Di ko kilala yung Joey De Guzman na yan. Sino ba yan? Possible, sir. Meron pa, sir. Ako po, sir, kay Gagi, kantahan na. dating Senator Trillanes, nakapag-deliver din po ako doon ng 2 beses. Hala. Ang daming deliveries. Iba-ibang mga tao. Sa residence niya. Gagi, talagang walang pakundangan sa bahay talaga. Folder o maleta? Yung una po naming dineliver doon, sir, ay paper bag. Oo. Tapos, kasama ko po noon si Paul Estrada, yung iipo ni Kong Saldi. Yung pangalawa po, 6 na malita, yun, kasama ko. Putragis ka, Trillanes. 6 na maleta? What the hell? Ang laking pera niyan. Gagi. So, yung parang sinasabi na niya na, hindi na ako tatakbo sa 2028. Putang yan. Paldo ka na eh. Manahimik ka lang, okay ka na eh. Putragis na yan talaga, oo. Ako na po si Mark Tiksay. Yung EA din po yan ni boss. Kaya kung ano man po yung inaano niya sa TV, todo deny po, imposible naman siguro. Anong nararamdaman nyo nung siyang unang-unang pumiyok at nagalit? Kaya nga at po, sir, dinimanda ang naiinis kami, lahat? sir, eh. Ha? Kaya nga po, sir, naiinis kami. Naiinis, nagagalit ka rin po kasi totoo yung sinasabi mo eh. Tapos, pinapasinungalingan niya. Siyempre, karapatan niya yun, kayo naman. At depensa niya yun sa sarili niya, kayo naman. Kailangan niya talagang pumiyok. Kailangan talaga niyang ngumangak. Pero alam naman natin na ang mga Pilipino, sukang-suka dyan kay Trililing. Si Auntie Claire lang naman ang hindi. Si Sir. May kanina si Sir may gustong May sabihin. gustong sabihin. eh. Sige. Sir, experience ko rin po kay former Senator Trillanes. Trililing na naman. Ang dami. Pudragis na yan. Itong 2025 po, nagdala kami ni Mark 2025. Tiksay doon sa bahay niya dyan sa may Antipolo. Sa bahay na naman. Isang expandable paper bag po. So, Tuloy-tuloy ang agos ng biyaya. Pudragis yan na Trillanes na yan, oo. regular din po pala itong pagdi-deliver kay Trillanes kasi si Sir 2 beses, si Sir 2 beses. So talagang matindi talaga kasinungalingan. Sa tingin mo magkano? Sandali meron lang akong naisip. Nung lumabas tong mga to, sinabi nila na si Trililing, pati si Ombudsman Romualdez, Ombudsman Boying Remulla, nakikipag-meeting sa ICC. At umamin si Boying na nakikipag-meeting nga. Kung itong nagdadala lang ng mga witnesses para sa ICC, tumatanggap ng ganitong kalalaking mga pera, posible din kaya na si Boying tumanggap din ng male-maleta? Kasi tingnan nyo si Trililing. Wala na yan eh. Wala namang pwesto yan sa gobyerno. Walang kapangyarihan yan. Samantalang, yung kasama, hindi ko alam kung kasama si Trililing, no? Na, inamin ba niya? Hindi ko na makatandaan. But anyway, yung katotohanan na nakikipag-meeting si Boying sa ICC, hindi pa ba yun? Hindi pa ba sapat yun na sabihin na
nakialam talaga ang gobyerno ng Pilipinas at nakikipag-cooperate talaga ang gobyerno ng Pilipinas sa ICC para makuha si Pangulong Duterte? Isip-isipin nyo lang, kung si Trillanes, bata-bata na lang nila yan eh. Tagadala na lang yan ng tagadala na lang yan ng tawag dito, ng mga testigo kuno, mga na pwedeng interviewin ng ICC. Tapos, yung ombudsman, dating DOJ secretary, nakikipag-meeting. So yun yung boss. Sino ang boss ng secretary ng DOJ? Di ba DOJ secretary si Boying nun? Yung Pangulo. Diyos ko, konektado tong mga to. Gagi. Alam nyo, hindi lang talaga nila pinagnakawan ang mga Pilipino. Talagang binenta pa nila talaga. Mga traidor talaga no? Yung isang I mean, kung totoo itong mga sinasabi ng Marines, ha? ganun, Ubaldo paper yun, bag. no? Depende po, boss eh. Pagka medium, maabot ng mga Anong laman nun sir yung paper bag? Ano yan? 5 to 10 M. 5 to Gagi, paldo. 10 5 to 10 talaga? Ano Opo. kalaki yung paper bag? Malaki. Malaki, hindi yung maliit. Oo. Makapal Minsan sa paper bag dyan. Malaking paper bag. Ang sarap ng buhay ni Trillanes. Minsan nga sir napupunit pa eh. Naka? Minsan nga po napupunit pa. Yung paper. Siyempre, mabigat yun. 5 to 10 million, mabigat yun. Ano? Napupunit pa sa bigat. Aba, malupit pala talaga ito si Trillanes ha. Sinungaling po talaga yan si Trillanes eh. Aray mo. Po. Paano po hindi sinungaling? Kasama ko po sa Magdalo. Putragis. Kasama sa Magdalo din to. Pero mo nung tinanong siya ni Ma'am Jessica Soho na bumaliktad daw ako, nung time po na yun sa Oakwood, pinababa po kami ng junior officer niya. Marami po kami pinababa nun. Tapos sinabi niya po na bumaliktad daw kami. Nakulong po ako ng 2 taon. Nalagasan po ako ng 3 rangko na pinaghirapan ko po ang spot promotion sa Mindanao yun. Kasi naniwala kami sa kanya. Naghirap po yung pamilya ko nun. Kaya wag niyang sabihin na bumaliktad ako. Napakasinungaling niya talaga. Oh. Totoo ba yung sinasabi ni PRRD na yung mga Magdalo daw, pinitik yung mga kutsara tinidor dun sa hotel? Hindi po totoo Kaya hindi naman yan totoo. yun. Actually, yung building na yun, walang nawala po yun. Kasi kami po mismo, pinaglaban namin yung corruption nun sa loob ng armed forces po nun. Ano lang yun? Ano ba yun? No? Joke lang yun. Kage naman yun. Kaya naniwala kami sa kanya nun. At actually, yung Magdalo po, buwag na po to eh. Halos wala na pong naniniwala sa kanya dahil sa kasinungalingan niya tsaka yung tumatanggap siya. Siya mismo ang gumawa. Hindi, isipin ninyo, no? Kayo yung kasama, kayo yung mga naghirap, kayo yung mga nakulong din, kayo yung may pamilyang naghirap ng pamilya. Pero tignan yung buhay ni Trillanes ngayon. Paldo. Paldo dahil sa patuloy na pagtatraidor sa bayan at pagsisinungaling. Paldo talaga. Putragis. Kaya ka hindi manalo-nalo kahit mayor eh. Putragis na yung Trillanes na yan. Gusto nyo bang masunog ang kaluluwa ni Trillanes sa impyerno? Hindi, pa-comment. Hindi ko sinasabing gusto ko. Pero may gusto ba dyan?